Araw sa inyong lahat, mga kapatid, at malugod po namin na binabati ang ating mga bisita. Kapayapaan at pag-ibig nawa ang manatili sa ating mga puso, mga kapatid. Taus-puso po tayong nagpapasalamat sa Diyos sa isa na namang napakabuting pagkakataon na tayo ay muling magtipon sa araw na ito, mga kapatid. Inaanyayahan namin ang bawat isa na ihanda ang ating puso at isip sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isantabi muna natin, mga kapatid, anumang bagay at alalahanin sa buhay, mga problema, pagod, trabaho, negosyo at mga gawain sa sanlibutan. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, huwag nating kalimutan na lumapit sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok at pagod, mas kailangan natin ang Kanyang mga salita na nagbibigay ng gabay, kalakasan at liwanag sa ating pamumuhay. Huwag nating pabayaan ang pagkakataong makapakinig sapagkat ang salita ng Diyos ang nagtutuwid ng ating landas at nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating buhay. Basahin natin, kapatid na Rico, sa 4:4 ng Matthew. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Maliwanag, mga kapatid, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Maliwanag yan, mga kapatid. Kaya huwag nating pababayaan ang ating mga pagkakatipon. Kung paanong kailangan ng ating katawan ng pagkain upang magkaroon ng lakas, mas kailangan ng ating buhay ang salita ng Diyos upang magkaroon ng tamang direksyon, pag-unawa at katwiran. Kaya makinig tayo ng may pagpapakumbaba at bukas na puso sa mga salitang ating matatanggap. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa isa namang napakabuting pagkakataong ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na tayo ay muling makapakinig ng kanyang mga katwiran, mga kapatid. At kung tayo po'y nakahanda na, mga kapatid, pansamantala atin po munang itabi anuman ang pwedeng makaabala sa ating pong pakikinig, mga kapatid. At kung tayo'y nakahanda na, mga kapatid, kapatid na Rico, umpisahan na natin ang ating paksa sa araw na ito. At pakilagay po sa ating mga screen ang ating pong paksa at sabay-sabay po natin itong basahin, mga kapatid. Ang hiwaga ng paggamit ng oras, bakit pantay-pantay ang oras na ibinibigay sa lahat pero magkaiba ang nagiging resulta? Ayon sa revelation ng Diyos. Bakit nga ba, mga kapatid? Pantay naman po ang oras. Lahat ng humihinga, meron pong 24 oras. Perfect yun para sa lahat, mga kapatid. Amen. Liban doon sa mga hindi nakahinga, kulang na sila ng oras. Kapatid na Rico. Ganun po. Hindi nakahinga ng 5 minuto, kapatid na Rico. Hindi 23 hours lang yun. Mahigit, di ba, mga kapatid? Ganun po. Ayun, tuluyan na, kapatid na Rico, hindi makahinga. Ano nang mangyayari? Patay na po yun. Wala ng oras, kapatid na Rico. Tama po.
Diba? Ganon mga kapatid? Yes. Bakit nga ba mga kapatid? Pantay naman ang ibinibigay na oras, bakit magkakaiba ng resulta? Ito ba'y kalooban ng Diyos, kapatid na Rico, na maganap sa buhay ng mga tao? Kalooban niya. Kailangan bang mangyari na magkaroon ng iba't ibang resulta bagamat pantay-pantay ang oras na ipinagkakalob sa bawat tao? Di ba, mga kapatid? Po. Kapatid na Rico, pag pantay ba ang oras, pare-pares ang oras, ano ang expectation mo doon, kapatid na Rico? Pantay po ang oras. Dapat pare-parehas din ang pamumuhay. Ganun po. Di ba, mga kapatid? Pero bakit nagkakaiba-iba ang resulta, mga kapatid? Ano ang malalim na dahilan, mga kapatid? Kasi kapatid na Rico, ang katwiran ng iba, pantay-pantay ang oras, kaya lang ang Diyos, kapatid na Rico, gumawa daw ng mahirap, gumawa daw ng mayaman para magkapantay-pantay. Ganun po ang pananaw. Iyon ang katwiran at pananaw ng marami. Opo. Mga kapatid, ganun din ba, kapatid na Rico? Ang pananaw mo dati? Dati po ganun. Opo, diba? Ganun. Ayun, na kahit anong gawin mo, kapatid na Ricong sikap, pagtsatsaga, kahit anong gawin mong pag-aaral, pag talagang kapalaran mong mahirap ka, pagkapalaran mong magiging masama kang tao, kapatid na Rico, kahit magpakatuwid ka, kahit magsikap ka, masama o mahirap ka pa rin. Ganun po. Kasi takda yun ng Diyos sa bawat tao. Yun ang pananaw ng marami. Yun din, mga kapatid, ang pananaw ko din dati, kapatid na Rico. Ganun po. Ayan, makinig tayo ng mabuti, mga kapatid, sa iba't ibang lugar. Ayan, sana nakatutok na tayo, mga kapatid, sa ating muling pakikinig ng mga hiwaga at mga katwiran ng Diyos, mga kapatid. At kung tayo nakahanda na, mga kapatid, umpisahan na natin. Basahin muna natin, kapatid na Rico, sa 5:15 hanggang 16 ng Epeso. Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ayun, napaaganda ng paalalang ito, kapatid na Rico, sa bawat tao. Diba? Kasi kapatid na Rico, pagka ang kasama mo, adik, ano ka? Ayun, kaya nga, mangag-ingat nga kayong lubos. Pag ang kasama mo, kapatid na Rico, araw-araw lasing, ano ka? Ay, mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Diba? Pag ang kasama palagi, kapatid na Rico, chismusa, ano ka, matututo ka ng lakad nila. Diba? Ganon, mga kapatid. Yes. Pagkasama, kapatid na Rico, diba? Wala nang bukang bibig, kundi, kapatid na Rico, kahit mahirap, basta't walang sakit, kapatid na Rico. Kahit mahirap, paanong hindi magkakasakit, kapatid na Rico? Kahit mahirap. Alam mo, kapatid na Rico, kung bakit? Bakit po? Nai-stress, kapatid na Rico, pag walang pera. Opo, daming isa. Diba paanong hindi magkakasakit pag nai-stress? Magkakasakit din po. Tapos, kapatid na Rico, sa sobrang pagtitipid, lahat, pati expire na produkto, Pwede. binibili, kapatid na Rico. Ganun po. Paanong hindi magkakasakit, diba? Kasan po talaga. Ayun, mga kapatid, makinig tayo ng mabuti. Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kasi pag mangmang, kapatid na Rico,
ang sinasamahan mo, matututo ka ng kanyang kamangmangan. Amen. Ganun po. Diba? Kaya nga, nagbigay paalala ang Diyos, kapatid na Rico. Mhm. Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Napakaliwanag niyan, mga kabatid. Yes. Diba? Ayan, Amen. tuloy natin sa 16, kapatid na Rico. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ayun, na inyong samantalahin ang panahon. Sapagkat ang mga araw ay masasama, maikli lang, kapatid na Rico. Yes. Minsan, kausap mo lang kanina, maya lang ng kaunti, namatay na. Tama po. Ganun. Kapatid na Rico. Yes po. Kahapon lang, kapatid na Rico, ang tagal niyong nagkwentuhan, ang saya-saya niyo pa, di ba? Tapos bigla na lang namamatay. Yes, ganun po. Alam ba nang namatay, kapatid na Rico, mamamatay na siya? Hindi po. Ay di talagang bawat araw masama, mga kapatid. Amen. Ayan. Kaya samantalahin ang panahon. Anong paraan ng pagsasamantala, kapatid na Rico? Ano po? Ha? Paano po ba? Gumawa ba ng masama o gumawa ng mabuti? Gumawa po ng mabuti. Ayun, mga kapatid, gamitin ang panahon at oras sa paggawa, mga kapatid, ng mabuti. Lahat ng mabuti, kapatid na Rico, di ba ganun? Amen. Ganun po. Ayun, mga kapatid, ang oras ay isa sa pinakamahalagang kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Di ba, mga kapatid? Amen. Yan, 300 to 500 million, kapatid na Rico. Di ba? Pero ikaw lang ang nakapasok. May kakambal ka ba, kapatid na Rico? Wala po. Eh di maliwanag na ikaw lang nakapasok sa sinapupunan. Amen. Ikaw ang pinagkalooban ng oras, kapatid na Rico. Amen. Opo. Di ba? Yung iba, nagkaroon ba sila ng panahon? Hindi po. Oras, pagkakataon? Wala po. Hindi, mga kapatid. Kaya mapalad ang bawat nabubuhay, mga kapatid. Kaya samantalahin ang panahon at pagkakataon, mga kapatid. Ayan, tandaan natin, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala, mataas man ang katungkulan, o payak ang pamumuhay. Pari-pariho, kapatid na Rico. Pari-pariho tayong may 24 na oras sa isang araw. Amen. Opo. Pero bakit hindi pantay-pantay ang resulta, kapatid na Rico? Bakit nga po? Yan ang ating aalamin, mga kapatid. Kaya makinig tayo ng mabuti, mga kapatid. Alam mo, kapatid na Rico, ang dahilan? Ano po? Dahil hindi ang dami ng oras ang nagpapasya sa resulta, mga kapatid. Kundi kung paano ginagamit ng tao ang oras na ipinagkakatiwala sa kanya. Halimbawa, mga kapatid na Rico, halimbawa, meron kang oras, di ba? Na ipinagkaloob sa iyo sa araw na ito, kapatid na Rico. Opo. So, ginagamit mo ngayon sa mga makabuluhan. Sinasamantala mo yung panahong binibigay sa iyo. Opo. Kapatid na Rico. Diba? Kaya sa maiksing panahon, kapatid na Rico, ayun, diba, nagkaroon ka ng napakagandang resulta sa buhay. Yan po. Diba? Yung iba naman, kapatid na Rico, ang tatanda na, tumanda ng nabubuhay. Meaning, ang dami na nilang oras na nagamit. Ganun po. Pero walang resulta. Alam nyo bakit, mga kapatid? Bakit po? Kasi hinayaan lang, kapatid na Rico, ang oras ang magdesisyon para sa kanya. Hindi niya ginamit ang oras na meron siya para magdesisyon
nagdidesisyon siya kung ano yung mga dapat niyang gawin habang meron siyang pagkakataon. Amen. Opo. Di ba mga kabatid? Yes. Nakikinig ba tayo mga kabatid? Yes. Ang oras ay pantay mga kabatid. Pag hindi nyo ito naintindihan mga kapatid, isang araw titingin kayo sa balat niyo. Kulubot na pero walang nagbabago. Meaning, di nyo nauunawaan ng paksang ito. Yes, opo. Mga kapatid, isang araw may sakit na. Diba? Yes. Walang pampagamot, kapatid na Rico. Ganun po. Meaning, ang pag-aaral na ito hindi naintindihan. Yes. Kasi mga kapatid, kung ang pag-aaral na ito ay mauunawaan ng tao, mga kapatid, ay sasamantalahin mo ang panahon at oras. Gagamitin mo habang merong kanon. Hindi mo siya hahayaang dumami na wala kang ginagawa at walang nangyayari sa buhay mo. Yes, opo, ganun. Di ba ganon mga kapatid? Amen. Ang oras ay pantay pero ang paggamit nito ay hindi pantay. Hindi pari-parehas ang mga tao kung paano, kapatid na Rico, ng paggamit. Di ba? Basahin natin sa 3:1 ng Ecclesiastes. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ayun, mga kapatid, sa bawat bagay na iyong iisipin, merong kapanahunan. May panahon, ano man ang iyong plano, di ba? May kaakibat na oras, kapatid na Rico, na ibinibigay ang Diyos. Mga kapatid, ang problema, kapatid na Rico, nagkaroon ng oras. Hindi siya nagdesisyon paano niya gagamitin yung oras. Kundi, kapatid na Rico, pinabayaan niya yung oras. Yes. Opo. Di ba? Yung panahon, yung oras na ipinagkaloob, kapatid na Rico, hinayaan niya itong matapos. Di ba? Matapos ang maghapon, matapos ang panahon, hinayaan niyang dumating ang gabi. Mga kabatid, hinayaan niyang dumating ang umaga. Hinayaan niya ulit dumating ang gabi na wala siyang desisyong ginawa. Kapatid na Rico, Yes. hindi niya naggamit ang oras. Pantay ang oras sa bawat tao, kapatid na Rico. Pero hindi pari-parihas ang paggamit ng tao. Kaya naman pala, Opo. mga kapatid, Yes. pareho tayong may umaga, di ba mga kapatid? Yes po, tama. Pareho tayong may hapon at gabi, Yes. kapatid na Rico. Yes po. Ayun, pari-parehas, kapatid na Rico, no? Tama po. Ayun, yung umaga mo, umaga ko din. Ganun po. Yung gabi mo, gabi ko din. Yes. Yung hapon mo, kapatid na Rico, Ganun din po. Ganun hapon ko din. Bakit nagkakaiba-iba ang resulta, kapatid na Rico? Anong ginawa mo mula umaga hanggang hapon? Ay magkaiba ng ginagawa ang tao. Ano ginawa mo, kapatid na Rico, mula hapon hanggang maggabi? Ayun, magkaiba na naman ang ginagawa ng tao. Pare-parehas may umaga, pare-parehas may hapon, pare-parehas merong gabi. Ang pagkakaiba, kapatid na Rico, magkakaiba ang ginagawa sa bawat taong binigyan ng umaga, binigyan ng hapon, binigyan ng gabi. Ay magkaiba-iba ang ginagawa, kapatid na Rico. Yes. Kaya nagkakaroon, mga kapatid, ng iba't ibang resulta sa buhay ng tao. Yes. Amen. Di ba, mga kapatid? Yes.
Ngunit habang ang isa ay gumagamit ng oras upang matuto. Di ba? Yun, ginagamit ang oras para magtrabaho. Ginagamit ang oras para manalangin at maglingkod. At ang isa naman ay maaaring gumugugol nito sa mga bagay na walang mabuting bunga, mga kapatid. Tambay, walang bunga yun. Yes, opo. Hindi nagplano, walang bunga yun. Hindi nag-iisip, walang bunga yun. Natutulog lang, walang bunga yun. Inaaksayan niya ang oras. Alam niyo, mga kapatid, pagkatapos nito, mga kapatid, itong paksa na ito, pag naintindihan niyo ito, mga kapatid, ay napakapalad ninyo. Amen. Mga kapatid. Pero pag hindi ito naintindihan, mga kapatid, ay kawawa. Kawawa. Nakakasunod ba, mga kapatid? Yes. Napakaliwanag ng katwirang itinuturo ng Diyos, mga kapatid. Patungkol sa hiwaga ng oras, bagamat pantay-pantay, mga kapatid, 24 oras bawat tao, bagamat pantay-pantay, bawat isa may umaga, may hapon, may gabi. Pero bakit pagdating ng gabi, mga kapatid, magkaiba ng resulta? At bakit paglipas ng panganahon, mga kapatid, ang buhay ng isa mahirap, ang buhay ng isa mayaman, ang buhay ng isa masama, ang buhay ng isa mabuti? Ayun, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Napakaganda, mga kapatid, na maunawaan ito. Amen. Marami, mga kapatid, talagang mangmang, mga kapatid. Kaya sabi nga, unang bungad pa lang, mga ingat kayo. Diba, sa inyong mga lakad. Mga kapatid, Yes. diba, bungad pa lang, pinag-iingat na sa 5:15 ng Epeso. Mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Itong mga mangmang, mga kapatid, mahirap at kasamaan ng bunga ng buhay. Yes, ganun po. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi marunong. Mangmang, mga kapatid. Di ba ang resulta, kahirapan at kasamaan ng buhay, mga kapatid. Yes. Opo, ganun. Di ba ganon, mga kapatid? Yes. Amen. Ayun, makinig tayo ng mabuti. Halimbawa, 2 tao ang binigyan ng tig-iisang oras. Ang isa ay nag-aral ng bagong kaalaman. Ang isa ay nagpalipas lang ng oras. Mangmang ang isa dyan. Yes. Opo, ganun. Mangmang di marunong gumamit ng oras. Mga kapatid. Yes. Diba? Buti sana, mga kapatid, no? Yung isang oras nga lang, kapatid na Rico, mangmang na ang tawag Opo. Ano pa kaya 24 oras, nagpalipas siya 24 oras. Lalo na po yun. Hindi na mangmang yun, kapatid na Rico. Ano na yun? Ano na po? Patawarin ng Diyos. Bobo na yung kapatid na Rico. Yes, opo. Kapatid, isang oras nga lang, mangmang Yung pa kaya 24 oras, di mo ginamit. Di ba? Aba, hindi na mangmang yun, di na kamangmangan yun, kapatid na Rico. Opo. Talagang kabubuhan na yun. Buwan. Grabe, no, kapatid na Rico? Yes. Opo, ganun. Talagang malaking kabubuhan, di malaking kahirapan yun. Amen. Malaking Ganun. kasamaan kasi yun, kapatid na Rico. Yes, opo. Yung hindi mo kandiliin ang sariling iyo. Yung oras na binigay sa'yo, dapat kandilihin yun.
Hindi kinakandili, pinapabayaan ng tao. Lalong masama. Ayan, basahin natin 5:8 ng unang Timoteo. Datapat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Kapatid na Rico, yung oras na binigay sa'yo, Opo. sa'yo ba yan o sa kapitbahay? Hindi po, sa akin po. Sa'yo pinagkaloob eh. Tama po. Di ba kapatid na Rico? Tama po. Hindi mo kinandili. Ang matindi, kapatid na Rico, yung oras mismo hindi kinandili. Tapos yung sambahayan hindi rin nakandili. Nako. Hindi lang kamangmangan. Hindi lang din kabubuhan, kapatid na Rico. Lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ang diablong Satanas at ang mga demonyo, kapatid na Rico, lamang ang hindi sumasampalataya. Imasahol pa ito, kapatid na Rico. Ang bigat nito, mga kapatid. Yes, opo. Nakakasunod ba tayo, mga kapatid? Yes. Ang maliit na pagkakaiba, mga kapatid, ang maliit na pagkakaiba, tandaan nyo mga kabatid tandaan nyo, eto mga kabatid, ang halimbawa, 2 tao, ang binigyan ng tig-1 oras, ang isa ay nag-aral ng bagong kaalaman, ang isa nagpalipas lang ng oras, pagkalipas o pagkatapos ng 1 taon, kapatid na Rico, Opo. malaki na ang pagkakaiba ng buhay nila. Yes. Kaya pala may magkakaibigan dating parehas mahirap lang. Kapatid na Rico, may magkakasama sa negosyo. Opo. Sabay silang dati mahirap lang. Tapos yung isa, kapatid na Rico, ang yaman-yaman na. Ang ganda-ganda na ng buhay. Opo. Meron palang mga tao, mga kapatid, nagpapabaya sa oras. Opo. Hindi pala dahil ang Diyos gumawa ng mahirap, kapatid na Rico. Meron pala talagang katwiran kung bakit naghihirap ang tao, mga kapatid. Opo. Nakakasunod ba tayo, mga kapatid? Yes. Ang maliit na pagkakaiba sa ginagawa araw-araw ay nagiging malaking pagkakaiba sa resulta pagkalipas ng panahon, mga kapatid. Ang oras na lumipas ay hindi na maibabalik, mga kapatid. Wala na pong ripan. Pag pinalipas na, mga kapatid, kahit 1 segundo, wala nang balikan yun. Diba, mga kapatid? Yes. Tama po. 90-12 ng awit, pasuyo, kapatid na Rico. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Kapatid na Rico, tinuturo ba talaga ng Diyos ang pagbibilang ng kaarawan, kapatid na Rico? Paano magtuos? Paano mag-compute ng kaarawan at paano ito gagamitin, kapatid na Rico? Yes, opo. Nagtuturo ba ang Diyos, mga kapatid? Yes, opo. Ayun, mga kapatid. Napakaganda nitong katwiran, mga kapatid, na ating pinag-aaralan. Amen. Mga kapatid, ang pera na nawala ay maaari pang kitain uli. Yes. Ang bagay na nasira ay maaari pang palitan, kapatid na Rico. Yes, tama po. Amen. Pero ang 1 oras na lumipas ay hindi na maaaring balikan. Ano ang mas mahalaga? Bagay na nasira, pwedeng palitan. Di ba?
Mga kabatid, perang nawala, pwedeng bumalik. Yung oras na nawala, kapatid na Rico, Hindi na po may babalik. alin ang pinakamahalaga? Yung oras po. Alin ang pinapahalagahan ng mga tao, kapatid na Rico? Yung mga bagay po. Bagay, pera. Ganun Pero pera ay yung oras, hindi pinapahalagahan. po. Tama po. Ba, ganon mga kapatid. Yes. Opo. Kaya ang taong marunong sa Diyos, mga kapatid, nakakaunawa ng katwiran ng Diyos, nakakaintindi ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ay hindi lang nagbibilang ng taon ng kanyang buhay, kundi binibigyan niya ng kahulugan ang bawat araw. Mga kapatid, di ba lagi niyang sinisikap na may result, na may pagbabago, may magandang nangyayari. Ganon ang natututo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Opo. Nakakasunod tayo, mga kapatid. Hindi lahat ng kanyang gawin ay dapat paglaanan ng oras. Mga kapatid, 10:23 ng unang Korinto. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Ayun, kapatid na Rico, dapat matalino, no? Kapatid na Rico, no? Alam mo, kapatid na Rico, ang daming busy, di ba? Po. Di ba? Pero pagdating ng maghapon, kapatid na Rico, gabi kahit piso, wala. Ganun po. Kapatid na Rico. Yes, opo. Di ba? Alam mo, kapatid na Rico, ang daming magagaling at matatalino. Di ba, mga kapatid? Yes. Ay, ang daming ginagawa, kapatid na Rico, pinagkakabisihang gawin. Kailang kapatid na Rico, mabuti naman yung kanyang mga ginagawa, kapatid na Rico. Sinasabi nga, di ba? Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat gawin. Kapatid na Rico. Di ba? Yes. O yung nararapat gawin, hindi ginawa, kapatid na Rico. Nasabi ng magpalaki ng grupo. Ayaw. Yes, opo. Kapatid! ano-anong ginagawa. Ang kulit-kulit. Diba, mga kapatid? Yes. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lang lahat ng mga bagay ay nararapat. Alam niyo, mga kapatid, hindi naman lahat mapapansin tong talatang ito. Tama po. Binabasa nga lang nila yan, di nga nila naintindihan. Mga kapatid, di nga nila maipaliwanag ng malinaw, kapatid na Rico. Ikaw, kapatid na Rico, madalas mong narinig yan, naintindihan mo ba? O ngayon mo lang naintindihan? Ngayon pa. Ayun, mga kapatid, lahat ng mga bagay ay matuwid. Matuwid naman pala. Pero hindi lahat dapat gawin. Dapat meron ka lang talagang ipa-priority, mga kapatid. Kasi matuwid sa'yo lahat ng mga bagay na yan, yung ginagawa mo. Matuwid sa'yo, pero hindi naman yun ang nararapat mong gawin. Yung nararapat mong gawin na matuwid, hindi mo ginawa. Itong maraming matutuwid na akala mo, yun ang ginagawa mo. Diba? Naintindihan ba, mga kapatid? Opo. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nakapagpapatibay. Kapatid na Rico, sinasabi ng makinig para tumibay. Di ba, mga kapatid? Yes, opo. Ayun, makinig para tumatag, tumibay. Di ba, mga kapatid?
Yes. Ano mas pinili, kapatid na Rico? Ayun po. Di ba? Yung hindi Mga makinig. kapatid, ano ang mas pinipili? Yung hindi Mga po, kapatid, hindi po nakikinig. oo, mga kapatid, tandaan natin mga kapatid, di ba? Marami pong bagay matuwid, kapatid na Rico. Yun ang ginagawa. Ang tanong, tumatatag ba Yun lang. ang sarili? Tumitibay ba ang sarili? Tumitibay ba ang pamumuhay? Tumatatag ba ang hanap buhay? Mga kapatid, kapatid na Rico, matuwid. Wait, tama po. Lahat ng mga bagay. Ang tanong, kapatid na Rico, di ba yung matutuwid na ginagawa? Kasi pag sinabi mo ngayon sa tao, masama yung ginagawa mo, hindi papayag yung kapatid na Rico. Opo. Sa kanya, matuwid yun eh. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng oras, kapatid na Rico, para sa kanya, matuwid yun eh. Tama po. Yun ang ibig sabihin, kapatid na Rico, nito eh. Literally, kapatid na Rico. Di ba, mga kapatid? Yes po. Kapatid na Rico. Mga kapatid, lahat ba ng mga bagay matuwid? Lahat po ng bagay matuwid. Umpisahan mo mula umaga, kapatid na Rico. Matuwid ba yung ginagawa mo? Matuwid po yun para sa akin. Matuwid yun eh. Hanggang tanghali, matuwid hindi. Matuwid po. Hanggang hapon. Matuwid pa rin. Hanggang gabi. Matuwid pa rin po sa akin. Tumitibay ka ba? Yun lang. Nagpapaganda ba ng buhay? Yun lang. Nagbibigay ba ng magandang buhay? Magandang resulta? Yun lang ang hindi. Uy, di para sa'yo lahat na yun matuwid. Pero hindi lahat, di ba mga kapatid, nararapat gawin. Kung ano pa yung dapat gawin, di ginagawa. Tama. Kung ano yung mga dapat gawin, di ginagawa. Kung ano pa yung hindi dapat gawin, yun ang matuwid sa kanya, yun naman ang ginagawa niya. Kaya kapatid na Rico, sa dalawang magkaibigan, nagsimulang mahirap, pantay ang oras, pantay ang umaga, pantay ang hapon, parehas sila may hapon, parehas sila may gabi. Kapatid na Rico, hindi sila parehas ng buhay. Tama Yung po. isa masama, yung isa mabuti, yung isa mahirap, yung isa masagana, payapa. Yes, ganun po. Ayun mga kapatid, nakakasunod ba tayo mga kapatid? Yes. Napakatibay ng katwiran na ito mga kapatid. Amen. Anong masabi mo kapatid na Rico? Ay, grabe. Salamat sa Diyos. Ang sarap. Ayun mga kapatid. Di ba? Ayan mga kapatid, ito ang isang malalim na hiwaga. Mga kapatid, maaring hindi masama ang isang bagay, pero maaari pa rin itong maging aksaya sa oras kung inaagaw nito ang panahon para sa mas mahalagang bagay. Kaya matalino, dapat kailangan marunong, kapatid na Rico, marunong mag-analyze. Diba? 20 ang ginagawa, kapatid na Rico. Grabe ka busy. 20 ang trabaho niya. Kapatid na Rico. Ganun po. Ginawa niya lahat yung 20 na yon. Yung isa, kapatid na Rico, na dapat niyang pagtuunan ng pansin, di niya ginawa. Tama. Kaya mahirap ang buhay. Yes, opo. Yung pala yun, kapatid na Rico, di marunong mangmang. Tama po. Galing, no? Ng katwiran, kapatid na Rico. Yes, Salamat sa Diyos. Mga kapatid, makinig tayo ng mabuti, mga kapatid. Diba? Tandaan, mga kapatid, yung ito makinig mabuti. Ito ang isang malalim na hiwaga. Maaring hindi masama ang isang bagay na ginagawa niya. Pero maaari pa rin itong maging aksaya sa oras kung inaagaw nito ang panahon para sa mas mahalagang bagay.
may oras sa Diyos, Mhm. may oras sa pamilya, may oras para sa hanap buhay, may oras para sa sarili, may oras para sa kapwa, may oras para sa pagpapahinga. Ang karunungan ay alamin kung ano ang dapat unahin sa tamang panahon, mga kabatid. Mhm. Amen. Di ba, mga kabatid? Mhm. Yes, Ayan, opo. makinig na mabuti, mga kabatid. Ang pagpapaliban ay tahimik. Tahimik, walang ginagawa, kapatid na Rico. Mhm. Ganun na nagpapaliban, tahimik yan. Mhm. Opo. Kapatid na Rico, pero maingay, panay silang kwentuhan. Mhm. Ano ang spiritual doon, kapatid na Rico, tahimik? Walang ginagawa. Ginagawa, tama. Hindi gumagalaw doon sa dapat niyang gawin. Tahimik. Mhm. Kumbaga sa gumagawa, kapatid na Rico, walang ingay, walang nagpupukpuk, wala kang maririnig. Walang ginagawa, walang production sa dapat gawin. Pero kapatid na Rico, literal maingay. May mga tao, kapatid na Rico, tahimik sa dapat niyang gawin. Mhm. Pero ang daldal maghapon. Mhm. Yes, opo. Mga kabatid, Tama. panay ang hanap, kakwentukan, Mhm. kapatid na Rico. Mhm. Di ba? Yes. Pero kapatid na Rico, doon naman sa dapat niyang gawin, tahimik siya. Mhm. Hindi niya ginagawa yun. Mhm. Yes, opo. Mga kabatid, Mhm. ang pagpapaliban ay tahimik na magnanakaw ng oras. Kawatan pala ito, kapatid na Rico. Opo. Mhm. Yung taong nagpapaliban, mga kapatid, ng kanyang dapat gawin, ay ninanakaw niya ang oras para gawin ang ibang bagay. Na dapat yung oras na yun na binigay ng Diyos sa kanya, doon niya gawin sa nararapat gawin. Ninakaw niya, kapatid na Rico, yung oras at ginawa niya sa ibang bagay. Kawatan. Opo. Kaya pala ang daming taong naghihirap talaga, mga kapatid. Mhm. Tama po. Mhm. Naiintindihan ba natin, mga kapatid? Parang ganito, kapatid na Rico, bigyan kita ng oras, gawin mo yan, ha? Mhm. Ang ginawa niya, kapatid na Rico, ninakaw niya sa Diyos yung oras na yun. Mhm. Opo. Ginamit niya sa ibang bagay. Mhm. Binigay sa kanya yung oras na yun para magawa yung bagay na yun. Ang ginawa niya, kapatid na Rico, ninakaw niya sa Diyos yung oras at iginawa niya sa ibang bagay. Mhm. Nakakasunod ba, mga kabatid? Mhm. 4:14 ng Santiago, mga kabatid. Pasuyo, kapatidan. Kayo ngang hindi nakaaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ayun, biglang namamatay. Parang bula, kapatid na Rico. Singaw. Makikita mo, kapatid na Rico, puti. Di ba? Puti, kapatid na Rico, usok eh. Opo. Puti, no? O anumang usok yan, o anumang singaw yan, kapatid na Rico, pinakulo ang tubig ba yan? Kapatid na Rico, Yes. di ba? Pagkasingaw, saglit lang, biglang nawawala, kapatid na Rico. Ganun po. Mhm. Ganon ang buhay ng tao, mga kabatid. Sabi ka, usap ko lang nung isang araw, patay na ngayon. Kita nyo, mga kabatid? Yes. Opo. Diba? Ayan, maraming pangarap ang hindi nabigo dahil walang kakayahan ng tao. Nabigo, kapatid na Rico, ang iba dahil palaging may bukas na lang kita. Gagawin. Dumating ang bukas, kapatid na Rico. Bukas na lang kita gagawin.
dumating naman ang bukas. Nagbukas na naman. Alam mo, kapatid na Rico, may tao, kapatid na Rico, isang dekada na nakalipas, alam niya, grupo ang kailangan. Sa pabukas-bukas niya, kapatid na Rico, 10 taon na wala siyang grupo. Yan po. Opo. Mangmang ba, kapatid na Rico? Mangmang po. Ayun, mga kapatid. Yes. Di ba? Bukas na lang kita gagawin. Yan, ganyan, mga kapatid. Dumating ang bukas, bukas na lang. Dumating ulit ang bukas, bukas na lang. Dumating ulit ang bukas, bukas na lang. 10 taon ng kabubukas. Wala talagang nangyayari sa buhay. Di ba? Ito matindi, kapatid na Rico. May kapatid pa pala yung bukas na lang. Kapatid na Rico, sa susunod na lang kita gagawin. Ayun, kapatid na Rico. Di ba? At meron pang pinsan, kapatid na Rico. Kapag may oras na ako, gagawin ko yan. Ay tayo, kapatid. Yes, opo. Diba? Ganyan, mga kapatid. Ang problema, hindi ipinangako sa atin ang bukas. Pinangako ba, kapatid na Rico? Hindi po. O bukas, may buhay ka. Pangako yan. Meron ba? Wala pong ganun. Hindi pinangako, kapatid na Rico. Nakakatakot niya eh. Diba? Nakakatakot, mga kapatid. Yung mga nagpapabaya. Nakala mo, pinangakuhan ka, may bukas ka pa. Pabukas-bukas ka pa. Susunod na lang. Diba, kapatid na Rico? Opo. Yes. Ayun, mga kapatid. Talagang magigising, kapatid na Rico, ang nakikinig. Amen. Opo. Diba, mga kapatid? Yes. Magigising ang nakaunawa, mga kapatid. Amen. Diba? Ganyan, mga kapatid. Ang hawak natin ay ang pagkakataong nasa harap natin ngayon. Yun lang yun. Bukas, di natin alam, mga kapatid. Walang pangakong bukas. Diba? Mga kapatid, kaya nga laging sinasabi, kung luluubin ng Diyos, kung ako'y pahihintulutan pa bukas, magising at buhay, bukas, kapatid. Diba, mga kapatid? Basta bukas. Oo, bukas. Sigurado yan, bukas. Namatay, kapatid na Rico. Nasaan na yung pangako niya? Wala na po. Wala, mga kapatid. Diba? Kung may mabuting kayang gawin ngayon, huwag laging ipagpabukas, mga kapatid. Amen. Ang oras ay parang binhi. Kung saan mo ihahasik, doon ka aani. Para palang binhi yan, kapatid na Rico. Kung saan mo itatanim, doon ka aani, mga kapatid. Yes. Sa 7 ng Galacia, pasuyo, kapatid na Rico. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ayun! Bawat gawa, may kaakibat na oras. Bawat pagkilos, may kaakibat na oras. Kaya mo nagawa. Sa bawat gawa, kapatid na Rico, siya naman ang iyong aanihin. Umani ka ng kahirapan kasalukuyan. Diba? Yun ang mga gawa. Diba? Yes. Yun ang bunga ng iyong oras sa mahabang panahon, mga kapatid. Naintindihan ba natin, mga kapatid?
Kung ang oras mo ay ihahasik mo sa karunungan, aani ka ng kaalaman. Sarap. Kung inihahasik mo sa pamilya, aani ka ng mas matibay na ugnayan. Kung iasik mo sa marangal na hanap buhay, may pagkakataong umunlad ang iyong kabuhayan. At kung ihasik mo ang iyong buhay sa paggawa ng mabuti at sa kalooban ng Diyos, ang buhay mo ay magkakaroon ng mas malalim na kabuluhan, mga kapatid. Amen. Ang pinakamahusay na paggamit ng oras ay ang paggamit nito ayon sa kalooban ng Diyos. 3:17 ng Kolosas, kapatid na Rico, pasuyo. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ayun, napakaliwanag, mga kabatid. Ano man ang iyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Yun, pagkagagawa naman, kapatid na Rico, pag ginamit naman yung oras, may gagawin, kapatid na Rico, sa pangalan naman. Mabuti ba, kapatid na Rico, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo? Yes, mabuti, Mabuti ba, kapatid na Rico? Amen, mabuti po. Ayun. Pag gagamitin mo yung oras, anong gagawin mo? Mabuti po ang ginagawa. Ayun. Kapatid na Rico. Mhm. Ayun. Pag gagamitin mo yung pagkakataon, anong gagawin mo? Mabuti po. Mabuti. Di ba na nagpapasalamat, mga kabatid, Amen. kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi sapat na sabihin, busy ako. Ang tanong ay, busy ka sa ano? Hindi sapat na busy ako. Busy ka sa ano? Busy ka. Di ba ano bang nangyayari? Wala. Ano nangyari? Wala. Kumusta? Wala. Di ba? Di ba busy ka? Di ba saan? Ano ginagawa mo? Di ba? Ano bunga? Wala. Nakikita nyo, mga kabatid, dahil maaring punong-puno ang schedule ng tao, pero walang direksyon ang buhay niya. Kita nyo, mga kabatid, ang tunay na mahusay sa oras ay hindi lang maraming natatapos. Alam niya kung alin ang mahalaga. Alam niya kung alin ang may kabutihan. Alam niya kung alin ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Ganon, mga kapatid. Yan, ang pinakamalalim na hiwaga. Hindi talaga kulang ang oras, kapatid na Rico, sa maraming pagkakataon. Ang kulang ay ang tamang pagpili kung saan ito ilalaan, mga kapatid. Di ba? Kapatid na Rico, pari-pareho tayong binibigyan ng bagong araw, di ba? Yes po. Ngunit hindi pari-pareho ang ating desisyon, mga kapatid. Di ba, mga kapatid? Yes. Kaya ang isang tao ay umuunlad habang ang isa ay nananatili at isa ay lumalalim sa karunungan. Ang isa ay lumalalim sa karunungan, mga kapatid, habang ang isa naman ay walang natututunan, mga kapatid. Ang isa ay nakabubuo ng magandang relasyon, habang ang isa naman ay nagsisisi sa mga pagkakataong pinapalipas. Nakakabuo ng magandang relasyon, kapatid na Rico. Di ba sa mga tao, di ba, kapatid na Rico? Yes po. Lalo na pag may sistema. Tapos yung mga tao nakadugtong sa'yo.
Kapatid na Rico. No? Opo. Tapos yung account nila nakadugtong sa'yo. Yes. Kapatid na Rico. Mhm. Yung account nila pag may laman. Di ba, kapatid na Rico? Mm. Pag may laman na PIN ba ang tawag doon, kapatid na Rico? Di ba? Kapatid na Rico, no? Yes po. Ayun, pag mga account nila may mga laman, kapatid na Rico, mas maraming laman ng account mo. Di ba ganon? kapatid Yes, na Rico? ganon po ang sistema. Ayun, mga kapatid. Napakaganda, kapatid na Rico. Ng katwiran. Yes, amen. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Pero kapatid na Rico, pag tinatanong mo, ilang oras ka isang araw? Kapatid na Rico, ang sagot niya, 24 hours. Ganon po. Bata ang tinanong mo, 24 hours po. Tinanong mo yung matandang ugod-ugod na kapatid na Rico. Ilang oras ka? Ilang oras ang meron ka isang araw? Matanda na kapatid na Rico ha? Ang sagot niya, 24 hours. Aba, kapatid na Rico, hindi tumanda. Kasi kapatid na Rico, kung talagang tumanda at nag-matured na kapatid na Rico, yung matandang ugod-ugod, sasabihin niya kapatid na Rico, paki-compute toto ang aking taong inaalagaan ngayon. Toto, ayun, bago ako tumanda ng ganire, ang taong inaalagaan ko ay, nasa na yan eh. 10,000 yan, aktibo yan hanggang ngayon. Bago naman ako tumanda, paki-compute nga tuto. Sila ay nagbibigay sa akin ng 8 oras. I-compute mo nga sa 10,000 to. Kinumpute niya ngayon kapatid na Rico, 80,000. Di ba? Yan ang sagot ko sa iyo, Toto. Yan ang oras ko. Yes, opo. Marunong yung matanda. Yung isang matanda kapatid na Rico, hindi tumanda. Bata siya, yun ang sagot niya. Tumanda siya, yun pa rin ang sagot niya. Tumandang walang pinagkatatandaan. Yes. Tumandang hindi nakaunawa, kapatid na Rico. Tama po. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Yes, opo. Di ba? Ang sarap-sarap, kapatid na Rico. Amen. Ano bang lasa, kapatid na Rico? Napakasarap po talaga. Napakasarap, Totoo po mga yun. kapatid. Amen. Opo. Walang katulad na sarap, kapatid na Rico. Yes, opo. Diba? Ganon, mga kapatid. Amen. Hindi dahil mas marami ang oras ng isa, kundi dahil magkaiba ang kanilang paggamit nito, mga kapatid. Diba? Meron kasi, diba? Yung oras nung isa, pinapalago niya, pinapadami niya sa pamamagitan ng kanyang oras din. Yung isa, kapatid na Rico, hindi na nga niya pinadami ang oras niya, kapatid na Rico, mangmang pa ang paggamit nito. Pinabayaan, kapatid na Rico, ng mangmang. Yes, opo. Hindi ginamit sa nararapat. Diba? Ganon, mga kapatid? Yes. Amen. Ayun, salamat sa Diyos. Ang oras ay buhay, mga kapatid. Tandaan ninyo yan. Ang oras ay buhay. Kapatid na Rico, may buhay ka pa ba pag nawalan ka ng isang oras? Wala na po. Isipin mo, kapatid na Rico, inawalan ka ng 15 minutes. Ay, wala na May rin po. buhay ka pa, kapatid na Rico. Wala na rin po. Mahalaga din pala ang 15 minutos. Kapatid na Rico, 5 minuto nawalan ka ng oras. Wala na rin pong buhay. Ayun, kapatid na Rico, sasayangin mo ba, kapatid na Rico, ang 5 minuto? Dapat po hindi. Naintindihan mo na, kapatid na Rico, kung gaano kahalaga ang oras. Amen. Opo. Ayun, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, ay pag ito tumanim sa puso ng kapatid, ang katwiran ng Diyos na ito, mga kapatid, ay bago ka mamatay, loobin ng Diyos.
Napakaganda ng buhay. Amen. Opo. Di ba? Ganon mga kabatid. Yes. Kapag sinayang mo ang pagkakataon, mga kabatid, pag sinayang mo ang pagkakataon, nawalan ka ng pagkakataon. Pagkakataon ang nawala, kapatid na Rico. Pag sinayang mo. Pero kapag sinayang mo ang oras, mga kabatid, kapag sinayang mo ang oras, bahagi ng buhay mo ang nawala. 5 minuto lang, kapatid na Rico, nawalan ka, patay ka na eh, wala ka ng buhay. Tama po. Mahirap yun, kapatid na Rico, 5 minuto. Yes po. Di ba mga kabatid? Yes. Kapatid na Rico, napakahalaga pala ng oras. Tama po. Inaaksaya lang ito ng mga tao, kapatid na Rico. 5 minuto, mga kapatid, napakahalaga. Diba? Kapatid na Rico, 5 minuto sayangin mo, mangmang ka o hindi. Mangmang po, may tuturing. Nagsasayang ka ng buhay. Kapatid na Rico, 1 oras sayangin mo, mas mangmang o hindi. Ay, mas mangmang po. Kapatid na Rico, eto, 24 oras, kapatid na Rico, sinayang mo. Ano na tawag doon, kapatid na Rico? Hindi na po mangmang yung bobo na yan. Bubo na, kapatid na Rico. 10 taon, kapatid na Rico, sinayang ang oras. Ay, grabe. Napakabobo, kapatid na Maraming Rico. kabubo. Hindi lang bobo, kapatid na Rico, siguro. Opo. Tawarin ng Diyos. Napakalaking tama. Yes. Opo, tama. Di ba, kapatid na Rico? Tama po. Ayun, mga kabatid. Kaya habang may panahon pa, mga kabatid, mahalin ang Diyos. Pahalaga ka ng pamilya. Gumawa ng mabuti sa kapwa. Ayusin ang sarili. Gampanan ang tungkulin, mga kapatid. Magtrabaho ng marangal at huwag sayangin ang pagkakataong gumawa ng may kabuluhan. Dahil sa huli, hindi ang tanong kung ilang taon ang ibinigay sa atin, kundi kung ano ang ginawa natin sa panahong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mga kabatid, ang oras ay pantay na ipinagkakatiwala, pero ang bungay nakikita sa paraan ng paggamit nito. Ayon sa revelation ng Diyos, mga kapatid. Yes. Yan, mga kapatid, ang ating paksa, mga kapatid. Napakasarap, kapatid na Rico. Amen. Basag na rin, kapatid na Rico, yung sinasabi, no? Na ang Diyos ay gumawa ng mahirap, gumawa ng mayaman. Lumalabas na ang Diyos nagtatangi sa tao, kapatid na Rico. Meron palang malalim kung bakit may mahirap at bakit may mayaman. Yes. May malalim pala, kapatid na Rico, kung bakit may masama at bakit may mabuti. Tama po. Amen. Mga kapatid. Yan ang ating paksa, mga kapatid. Sana naunawaan ng ating mga kapatid, lalo na dyan sa iba't ibang lugar. Sana nakapakinig kayo ng mabuti. Sana, mga kapatid, malinaw ang dating ng sounds sa inyo dyan, mga kapatid. At kung hindi pa natin lubos ito naiintindihan, mga kapatid, ulitin mo ng 10 beses itong paksa na ito. Yes. Amen. Opo. Diba? Napakasarap, kapatid na Rico, pag naunawaan. Diba? Hindi mo naunawaan ngayon, ulitin mo. Hindi mo pa rin naunawaan, ulitin mo. Hindi mo pa rin naunawaan, ulitin mo. Hanggang sa maunawaan mo. Kapatid na Rico, ano katunayan, kapatid na Rico, na naunawaan mo na? Na isasagawa na po. Ginagawa mo na. Amen.
Walang masamang uulit-ulitin, mga kapatid. Yes. Diba? Meron tayong viewing, mga kapatid. Mm. Pwedeng ulitin kung hindi nauunawaan. Mm. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid, sa isa na namang napakabuting pagkakataon na kami po ay muling makapaglingkod sa inyo, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan, magpakailan-kailanman. Hanggang dyan, mga kapatid, ingatan at samahan nawa ang bawat isa sa ating mga paglalakbay, maging sa ating pong mga paggawa, mga kapatid, at maging sa ating pagganap ng ating mga tungkulin. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, at magandang araw po sa inyong lahat.